Bawat nanonood po sa ating pong FB Live dito po sa ating prayer meeting dito po sa church. At sino po excited po para po bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon sa ginagawa po sa ating mga buhay at
ang pagkilos niya po ng banal na Espiritu sa ating pong mga buhay po ay kailangan po pasalamatan at papurihan po natin siya. Amen? Kaya lahat po ay iniimbitahan ko po na tayo po ay tumayo at tayo po ay magbigay ng papuri sa Panginoon sa pamamagitan po ng palakpak. Diba? Palakpakan natin ng Diyos. Yes, Lord, we welcome your Holy Spirit. Lord, sabi ko sa iyong salita, Panginoon, Lord, wala akong imposible sa inyo, Panginoon, lahat ng bagay, Panginoon. Panginoon, isasabi mo sa iyo, Panginoon, Lord, wala akong imposible sa iyo, lahat po magagawa, Panginoon, Lord. Ayon sa iyong pangalan, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, nandito, Panginoon, para magpuri sa iyo. At sige nga, bago mo tayo mag-umpisa, tingnan mo muna yung katabi mo. Yan. At ngitian mo kung nasa kusina ka or may ginagawa ka yan. Maganda yung lagi tayo may ngiti sa ating mga labi para bago tayo magpuri sa ating Panginoon ay lagi tayong masigla. Amen po? Amen? At sa ating pong pagpupuri, ibigay po natin yung the best sa ating Panginoon sapagkat the best po ang deserve po ng ating Panginoon Diyos. Amen? Walang imposible sa ating Panginoon. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing's impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I can live in my faith. Nothing is impossible. Yeah. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I believe in my faith. Sabay-sabay. Nothing is impossible. Yeah. Sabay-sabay po sa bilan, no? I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. Say, I know Jesus. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I live in my faith. Nothing is impossible. Sabihin po natin, kung naniniwala tayo, we believe in Jesus. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe.
ng Panginoong Jesus. Amen. At ngayon po tayo po sumamba sa ating Panginoon sapagkat karapat dapat po siyang sambahin at purihin. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nobody compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven. Didn't want heaven without Jesus. You brought heaven down. My sin was great. My sin was great. Your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. We worship you, Lord. We exalt your name. Jesus, no greater name. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. For yours the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King.
sa amin po pananalangin, Panginoon, at Lord, sa aming mga patuloy na painin niyo salita, Panginoon, Lord, po sa mga aming isip, ang aming puso, Panginoon. Lord, maraming salamat. In this we pray, the mighty name, the powerful name of Jesus, and everyone will say, Amen. Po sa bawat isa, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, pinupurigan namin patuloy sa gabing ito at nagpapasalamat kami, dinako niyo po kami upang makakinig ng inyong salita at may dulog sa inyo aming panalangin, Panginoon. Lord, sa gabing ito, ang inyong salita nawa ang kumausap sa aming mga puso't isipan at ang humubog sa aming mga panalangin. Nadalangin namin ang iyong Espiritu ang siyang kumilos at magbigay ng kaliwanagan at kaunawaan sa amin upang matanggap namin at malinamnam namin ang inyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sa mga nakarang araw po, no, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi po dating artista ang asawa ko. Dahil, alam niyo na po, no, yung mga, di ko alam, lumilito naman sa feed ko. Kaya, naisip ko, buti na lang hindi ako nandun sa sitwasyon na yon, na kung magko-concert ba yung asawa ko, papayagan ko ba siya o hindi. Hindi ko po siya papayagan kasi di na po siya dating nag-artista. Manonood, pwede pa. Tinatanong ko po sa Panginoon, dapat ko bang gawing introduction nito? No, kasi wala naman po siyang connect sa Psalm 43. But, of course, as pastor, no, obligasyon po namin na magbigay ng kaliwanagan din sa mga pangyayari sa mundo natin. Hindi naman po pwedeng sarado lang tayo, no? Hindi natin alam yung mga pangyayari sa paligid natin at kailangan din pong magabayan sa salita ng Panginoon. Paano ba natin dapat tingnan ang mga ganitong issue? So, ang masasabi ko lang po ay pag-pray po natin yung pamilya, no? Christian, they profess they are Christians and they have nakita din natin yung pagbabago nandun sa babae at ang nakakabilib po dito yung submission ng babae asawa. No? Nandun yung suporta ng babae dun sa lalaki. And sa atin din naman po, it's a lesson for us na more talk, more mistakes. Lalo na po ngayon, no, iba na talaga sa atin. Yung kapag may sinabi ka, dati yung nakakaalam lang niyan, kumakalat lang hanggang sa phase 2, phase 3 na kapitbahay mo, next na kanto. Ngayon, kahit saan lupalop na. At number 1 po, kung hindi number 1, nasa top 5 o top 10 ng mga Pilipino na laging nakababad sa internet. So, nisip ko rin, di ko naman po napanood yung buong interview, pero nakita ko yung mga paulit-ulit na script. At yung lalaki naman po kung tutusin, tama naman yung sinabi niya. Walang mali sa sinabi niya. Iyon po ay lahat ng sinasabi sa salita ng Panginoon. If there's one thing we can admire is yung boldness niya, na hindi siya nahiya. Hindi niya inisip baka iba siya or ano. At the end of the day, hindi po natin obligasyon na isipin hindi po natin obligasyon na maging concern kung anong isipin ng tao sa atin. Dahil tayo po ay mananagot sa Panginoon. Hindi naman po sa mga tao. And isipin din natin na did we become faithful sa salita ng Panginoon in proclaiming it? Dahil sa panahon po natin, it takes really a lot of courage and faithfulness to be truthful according to God's Word. Na niisip natin, ay baka mabash ako, baka i-criticize ako. But if that's the Word of God, that's the Word of God. Now, yung next layer po nun is, dapat ba nasa pamamaraan ng pagsasalita? It may be not, but at the end of the day, is it true? That's just the only question. Totoo ba? And was it done out of love?
I think so, no? It was done out of love na misinterpret lang din ng mga tao. So, instead of adding fuel sa apoy, let's just pray for this family. And earlier we also sang, no? Sabi natin kanina, I'm not gonna live but by what I see, I'm not gonna live by what I feel, because we must live according to God's Word. Emotions po ay halaga, parte po yan ng pagkatao natin. Kasama po yan sa disenyo ng Panginoon. But it's not gonna be the light or direction or guide sa buhay natin. Hindi po emosyon, no? It would always be the truth, God's Word. Dito po sa Psalm 43, this is where we have see na si David, regardless or despite kanyang nararamdaman, he would still remind himself about God and His truth. Ang Psalm 43 po has a similarity or parallel ng Psalm 42, although maikli lamang po ito. It only has 5 verses. So again po, babasahin at intindihin o pag-aaralan po natin ito first sa perspective ni David, sapagkat siya po ang nagsulat nito. To understand and before we apply a passage, ano ba yung intensyon, ano ba yung mga pangyayari, para maintindihan natin bakit nga nabanggit yon, itong mga salitang ito. And then, after David, no, titingnan po natin dito from Jesus' perspective. Dahil according to Jesus, the whole psalm was written about Him. No, in the Gospels, when he taught yung dalawang lalaki after his resurrection, he taught them from the prophets and the Psalms. And even the Gospels, they would always tell na si Jesus was taught and told by the prophets and the Psalms. So the Psalms, after David and the other writers, next is we need to understand paano ito tumutukoy sa Panginoong Jesus. At saka pala po natin, on the third layer, babasahin ito in light of our own life. No? Bago po natin makita, ano bang application nito sa buhay ko? Unahin muna natin ano ba yung naging konteksto o dahilan bakit sinulat ito nung may akda. Pangalawa, since ito po ay sa Psalm, it talks about Him. At yung pong sinabi ni Jesus, the Psalm was written about Him. And so, knowing those two things, tsaka po natin maisasali yung sarili natin before tayo tumalon doon sa application. And it's also because of Jesus, kaya po nagiging applicable din sa atin yung Psalm. So, ang Psalm 43 po was written by David, most probably because, dahil hindi po nakasulat dito, no, but most probably because during the time na siya po ay hindi pa hari at hinahabol ng wanted dead or alive ni Haring Saul. Sabi po sa verse 1, Vindicate me, O God, and defend my cause against an ungodly people. From the deceitful and unjust man, deliver me. Ang ginamit niya pong term dito is unjust man, isang tao, singular. It may be just really one man or a leader representing a whole group. But we all know, no, ang number one pong kalaban talaga ni David noon ay si Haring Saul. And we all know na wala po siyang ginawang masama para hanapan o habulin siya ng taga ni Haring Saul. And in verse 1, ang panalangin po ni David ay isang panalangin para siya ay ma-vindicate. Pag sinabi po nating vindicate me, Panginoon, prove, no? Verify, patotohanan mo by defending me or my cause. Ang mga Kristiyano po, even in the old times, marami pong persecutions, maaring physical and verbal. So, usually kapag verbal, ito yung mga paninira sa isang anak ng Diyos. And always in the history of God's people, ang Diyos po ang naghihiganti para sa kanyang mga anak. No?
in the Old Testament, ang bayan ng Israel, God would always defend and avenge for His people. In the New Testament, in the book of Revelation, God would avenge for the martyrs. In the Old Testament, nung panahon ni Queen Esther, di ba, ang kanyang uncle, naalala niyo pong pangalan niya? Si Mordecai, no? At si Haman, yung kumakalaban noon. So maraming paninira kay Mordecai, maraming paninira sa mga Hudyo, at may ginawa ng patibong si Haman. The end of the day, sino po ang naligtas? Ang mga Hudyo. Ano pong ginawa ni Mordecai? Wala, hindi po siya gumante. No? In fact, ginantimpalaan pa siya ng hari. So, in the history of God's people, He would always vindicate His beloved people. So, in verse 1, hindi na po ito bago, and because sa mga prior chapters, nandun din po lagi yung panalangin ni David na ipagtanggol siya ng Panginoon. So, sa verse 2 naman po, "For you are the God in whom I take refuge." Ito ang dahilan kaya sa Panginoon siya lumalapit. Sa Panginoon po siya naghahanap ng katarungan. Hindi po sa kanyang mga kasamahan. May tendency tayo, di ba? Pag tayo ay sinisiraan, hahanap tayo nung ka-close natin or alam natin na kakampi sa atin. Ito yung sinabi ni about sa akin. Di ba? Parang alam na alam mo, nagsisinungaling lang siya. Tapos, syempre, bilang kaibigan, oo nga, no? Di naman niya kasi alam yung mga pangyari, ganito, ganyan. Pero si David po, no? Sa buhay niya, in the Old Testament, wala po tayo nakita ng sumbong siya kahit sa tatay niya. Kahit sa mga kapatid niya. No? Nagbanggit siya kay Nathan sa kanyang best friend, but it was only na, hinahanap ako ng tatay mo, kailangan kong lumayo. Nagsusumbong po lagi si David sa kanyang Diyos. Dahil alam niya na, sabi niya, "For you are the God in whom I take refuge." Kaso, may question po siya dito. "Why have you rejected me?" No, in other translations, or ang ginagawa ko po dito is, "So, why have you rejected me or forsaken me? Why do I go about mourning? Because of the oppression of the enemy." Lord, pagtanggol mo ko, alam ko, no? Kaya ako tumatakbo sa iyo dahil ikaw sa iyo ko lang masusumpungan yung defense, yung refuge, yung comfort. Pero bakit itinanggi mo ko? Bakit tinalikuran mo ko? No, definitely po, hindi po siya ni-reject ng Panginoong Diyos. Hindi po siya ni-reject. So bakit ganito po yung tanong niya? It's because ganito yung nararamdaman niya. "Why have you rejected me?" So, pwede po bang mangyari yun? Pwede na ganun yung nararamdaman natin. Dahil hindi na po, again, sa mga prior chapters, David is always honest with his feelings. He would always tell God, "Lord, ito yung nararamdaman ko." No? Why do I go about mourning? Or nagluluksa, or nalungkot, nagdadalamhati. Dahil sa parusa ng mga or pag-oppress ng aking mga kaaway. Sa Panginoong Hesus po, it was the same. No? Nung binasa ko po ito, there are only 5 verses. Mas close po itong mga verses na ito nung ang Panginoong Hesus ay nasa krus na ng Kalbaryo. Actually po, most of the Psalms na isinulat ni David when he was suffering, it's a reflection of the prayer of Jesus then. Di po ba nung nasa krus na siya, my God, why have you forsaken me?" Now, alam na po natin na God really has forsaken Jesus during that time. Yun po yung parusa na tinanggap or inako niya. Na-explain ko na po ito sa Bible study sa kila Ninong noon. Yung parusa tinanggap o inako ng Panginoon Jesus was not just physical death. It was not just physical pain or suffering. It was spiritual. Ano po ba yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ano pong kamatayan? Physical at
spiritual. When Jesus said, my God, why have you forsaken me?" God has really, no, rejected Jesus because that was the penalty. Eternal separation or spiritual separation. And because of that, no, kaya po tayo hindi ngayon kayang talikuran ng Diyos. Dahil ang Panginoong Jesus po yung umako nun. Yung pangako po ng Diyos na I will never leave you nor forsake you is a promise we can hold on to dahil ang pagtalikod na ginawa po niya ay noong sa Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. During that moment lang po, hindi naman po forever. No? Because Jesus is eternal, He was able to receive the eternal punishment. So, moving on to verse 3 to 4, ito na po ay yung panalangin kasi ito yung nararamdaman niya, di ba? Why have you rejected me? But still, he prayed, send out your light and your truth. Let them lead me. Kaya sabi ko po kanina, huwag pong nating hahayaan na yung nararamdaman natin, yung siyang magdidikta nung kung ano yung dapat nating gawin. Kung paano tayo magde-decide. That's why yung panalangin ni David, although he felt that he was rejected, he asked for God's light and truth. Para saan po? Para information? Para alam lang niya kung sino ang Diyos? Hindi po. So that light and that truth will lead or guide David. Sabi rin po sa Psalm, di ba? Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ano daw po yun? It is the word of God. Ang dala-dala rin po ng Panginoong Hesus noon was God's word. Every day, every moment of His ministry, even in the cross, dahil yung mga binanggit po niya were prophecies from the Old Testament. Yung Eli, Eli lama sabachthani, galing po yun kay David in Psalms. Yung lahat ng fulfillment, it was fulfillment of prophecies. Hindi po nag-invento ng prophecy ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus na, ay, hindi kasi nasulat yan dito ngayon, pero may fulfill ako. Hindi po. Lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus was according to the scripture, sabi ni Pablo. It was all fulfilled by Jesus Christ. And so Jesus, His guide was always God's light and truth. At ano po yun? Ang kanyang salita. Kahit po ang Panginoong Jesus ay nakaramdam din ng lungkot, but still, the same thing kay David, it was God's word, the truth. Sa atin po, again po, hindi po masama yung emotions, hindi po ito galing sa kaaway, but it is something na hindi stable and it is something na hindi dapat mag-guide sa atin. Dahil yung emotion po ay galing sa atin. But the truth, hindi po galing sa atin. It is from God. It is God. And so, in everything that we do, what should guide us? Ang salita po ng Panginoon. Kahit po, kahit po ang isang hindi mananampalataya na matanda na, and we know, napaka-wise naman ng lolo o lola na ito. Pag nagsasalita siya, may wisdom, may kapupulutan kang aral, may problema ka, yung mga advice niya, it makes sense, no? Pero kung hindi po ito mananampalataya, I would rather hear from someone younger, even a youth, na babad sa salita ng Panginoon. Bakit po? Yung wisdom po ng matandang unbeliever na ito is wisdom from experience. And it is not always truthful and reliable. It may be na mag-work or practical, but if it is not from the Word of God, mas makikinig po ako doon sa mas bata o even sa isang kabataan na babad sa salita ng Panginoon na ito ang basis niya. Bakit niya nasabi yon? Bakit ito yung advice niya? Why? Because that wisdom is not from his experience. It is not from himself. It is from God. Sabi po sa James, God generously gives wisdom if we ask, if we do not doubt.
And yung wisdom pong iyon ay hindi po nakukuha sa experience lamang. Yun po ay nakukuha sa salita ng Panginoon. At bakit po siya reliable? Because God is reliable. Let them lead me at saan? Let them bring me to your holy hill and to your dwelling. Yung kung paghingi natin ng gabay sa Panginoon, hindi lamang po para masabi natin ito yung magandang gawin. Ito yung pinaka-magandang desisyon na pwede mong piliin. No. Kaya po tayo humihingi ng gabay sa Panginoon so that it would lead us to Him. Hindi po tayo maliligaw. No? Kapag tayo po ay nagdi-decide sa buhay natin, Lord, ano ba yung pinakamaganda? Lahat ito kasi parang okay. No? Ito po ay, let's say, na pertaining a major decision in your life. Lord, pupunta ba ako dito? Aalis ba ako dito? Magstay ba ako dito? Tutulungan ko ba siya? Hindi ko ba siya tutulungan? Gagawin ko ba to? Hindi ko ba to gagawin? Ang tamang desisyon po, no, para malaman natin na ito ang pinakamaganda, will it lead us to God? If not, no. Kaya hindi po lahat ng mga magagandang akala natin, magagandang bagay ay blessing na. If it leads us away from God, it's not a blessing. It is not a blessing. Kahit gaano po kaganda yon. Kung mapapalayo ka sa Panginoon, it is not a blessing. Why? Ang blessing po ay hindi lamang material. Ang blessing na tinatawag is blessing that you are in the presence of God. You have the countenance of God. May the Lord bless you and keep you. May the Lord let His face shine upon you. Anong tinutukoy po doon? Ang presensya ng Panginoon. Kung may isang bagay or pangyayari na nagpapalayo sa iyo sa Panginoon, it is not a blessing. So when we decide, it must lead us to God. And then in verse 4, then sabi niya, no, after being led to the dwelling place of God, I will go to the altar of God. Para saan? To God my exceeding joy, and I will praise you with lyre, O God, my God. When we decide, it must lead us to God. And when we are in God's presence, we must praise. At ang pagpupuri po sa Panginoon ay hindi po pilit. Paano natin masasabing hindi pilit? God is your exceeding joy. Sabi niya, to God my exceeding joy. That's why, sabi niya, and I will praise you with lyre, O God, my God. Kaya sa atin po, no, when we encourage the people, we must not just tell them na, oh, magpuri tayo sa Panginoon. Napakahirap po at parang pinipilit mo yung mga tao na magpuri sa Diyos na hindi naman nila nakikita na ang Diyos na dapat nilang sambahin, ang Diyos na kaya magbigay lamang ng kaligayahan sa kanila. Kung isang mananampalataya has set his heart at alam niya, naranasan niya na ang Diyos ng Biblia ang kanyang kaligayahan, hindi mo kailangang pagtulakan yan. Hindi mo kailangang ipilit, hindi mo kailangang i-manipulate. Because in himself, herself, ang Diyos na mismo ang kanyang kaligayahan. At, gaya po na sabi ko noon, kapag ikaw ay masaya, no? Malamang sa malamang, hindi malayo na ikaw ay umawit. Kahit mag-isa ka, minsan sumisipol ka. Di ba? Wala ka namang kausap, mas may naisip ka lang, may magandang pangyayari kang naalala. And then, anong nangyayari? Nagsasaya ka. Di po ba, sabi ko na, birthday mo, gusto niyo po ba? Parang napaka-imposible birthday mo, tapos di ka kakantahan. Sa mga napakahalaga at napakagandang okasyon, birthday, kasal, graduation, subukan niyo po, graduation, huwag magpatugtog. Kahit sa paulit-ulit lang yun narinig natin, di ba? Nakapunta na po ba kayo ng kasal na walang kumakanta? Walang awit? Wala, di ba? Kasi it's an expression of joy. And so when we praise God, it is because we see God as our exceeding joy.
And so, in the time of David, that's why he was praying this. Kasi ang Diyos po ang kanyang kalagayan. Although he felt na nireject siya ng Panginoon. Kahit na yun yung nararamdaman niya, ni-remind pa rin niya ang sarili niya, God is my exceeding joy. Why? Because that is the truth. That is the light, no? That guide or led him. That reminded him na ang Diyos niya ang kanyang kaligayahan. Kaya in the last verse, sabi niya, galing din po ito sa Psalm 42. Why are you cast down, O my soul? Relating to verses 1 and 2. No? Why are you cast down? Why are you in turmoil within me? Basahin ko po sa Tagalog. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Why are you cast down, O my soul? Why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God. That's why Jesus, on the cross, He was able to receive the full punishment, not being hopeless, because He knows, no, on the third day, He will rise again, and He will be with His God, no, with God the Father again. Although He was separated for a moment during His crucifixion, He knows it was not eternal separation, but He would be with God the Father again. He would rise up and He would go up to heaven and sit at the right hand of His Father. He hoped in God, and that's why also we can say we can hope in God. Kaya po nating umasa at magtiwala sapagkat alam po natin na ang Diyos natin ang kaligtasan natin. And so in Psalm 43, it is okay to tell God ano yung nararamdaman mo. Pero hindi po doon magtatapos. You have to remind yourself, Lord, ito ang nararamdaman ko. But, no, I know I can hope in you. I can trust you. For I shall again praise you. Sa gabi pong ito, ang salita po ng Panginoon ang siyang laging maggagabay sa atin. That also reminds us when we pray, our prayer should be guided by His Word. Our prayer should be according to His will. Dahil kung hindi po yun ang kalooban ng Panginoon, at ipagpipilitan lang po natin, maaaring sagutin niya. Pero sasagutin niya dahil matigas ang ulo mo. Ginusto mo yan, o sige. No? Tapos alam niyo, para malaman mo na hindi yan. Pero kung gusto po natin na maganda, perfect na kalooban at sasagutin ng Panginoon, alam niyo na po ang sikreto, di ba? The secret to an answered prayer is to pray God's will. Whether we like it or whether we do not like how it would be done, if it is God's will, that's what we should pray. Kung ang Panginoong Jesus nga po in the Garden of Gethsemane, Lord, not my will, but yours be done. How much more na tayo na mas mababa sa Kanya, na pagpipilitan pa ba natin yung gusto natin? Kung ang panalangin natin, Lord, not my will, but yours be done. At napakaganda po nun dahil God is our exceeding joy. And we know that we shall again praise Him. Kung mahirap man po yung pagdadaanan, yung kalooban ng Panginoon na pagdadaanan natin, we know at the end of the day, we shall again praise Him. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, minupuri ka namin sa gabing ito at pinapasalamatan sa inyong salita. Salamat patuloy muli, Panginoon, sa buhay ni Haring David. Noong mga panahon na siya po ay nahihirapan, naging halimbawa po ito at gabay at kaliwanagan sa aming buhay, Panginoon. Lord, salamat sapagkat ang Panginoong Jesus na inyong ibinigay para sa amin ang umako ng lahat ng kaparusahan na dapat sa amin
At lahat ng mga ang buhay ni David, Panginoon, ay naging foreshadowing na magiging buhay ng hindi lamang ng hari ng Israel, kundi hari ng buong mundo. Salamat, Panginoon, sapagkat itong mga panalangin ni David ay nakapaloob din para sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ni Jesus. Lord, dinadalangin namin na ang magiging desisyon namin sa mga buhay namin ay mag-lead sa inyo, Panginoon, upang ikaw ang aming mapurihan at mapasalamatan. Muli, Panginoon, kami ay nagagalak sa inyong mga salita. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.